Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po at tayo po magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong kumakalat po sa social media na pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte at future President po ng ating bansa. Pakinggan po natin at hindi po pala pakinggan. Basahin po natin at komentuhan po natin. Ito po mga kababayan, ay pinag-uusapan na po ito sa social media. Ayon po sa ating Vice President, yan po, ang napakaganda po nating Vice President at napakatapang, may tapang na, may malasakit pa. Ayon po sa Vice President, na kumakalat po ito sa social media, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, hindi po ba 100% tama yan? Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa mga maleta. Lagyan na natin ng mga kasi napakarami eh. Hindi maleta. Sa mga maleta. Kaya nga raw po naubos ang mga maleta sa ating bansa eh. Dahil sa ginawa po ng gobyerno ng binagong Pilipinas na mahigit 3 taon. Biruin mo, mahigit 3 taon, mga kababayan, yung maleta, nilalagay ang pera. Hindi po ba? At yan po ay napatunayan na po yan. Dahil mismo si Saldico ang nagpatotoo. At hindi lang po si Saldico, pati po ang kanyang mga bataan, ang mga ex-marine, mga soldiers, kumpleto ebidensya. May video, may larawan, may address pa ng mga tahanan, kondominium ng mga politiko. Hindi po ba? Saka, kung lalagyan mo nga ng logic, 100% tama ng Vice President eh. Kung ikaw ay magnanakaw, hindi ba itatago mo ito? Hindi po ba? Kasi masisilip ito ng AMLAC. Hindi po ba? Masisilip. Saan galing ang pera mo? Hindi po ba? Saan transaksyon yan? Bakit mo ilalagay sa bangko yan? Kaya nga yung mga magnanakaw, hindi po nila dinideposito sa bangko. Nakita nyo po, mali-maleta, nakalagay po sa kanilang mga vault, nilalagay po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga condominium, sa kanilang mga resorts, kung meron man, mga ancestral house. Hindi po ba? At sa malalaking vault nila, di umano. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, 100% tama yan. Tama po yun. Ang mga taong magnanakaw, kailanman hindi nila ilalagay sa bangko yan. Kung ilagay man nila sa bangko yan, baka sila pa may-ari ng bangko. Hindi po ba? At gagamit ng dami yan. Hindi po ba? Gagamit ng dami. Hindi po nila personal na ipapangalan sa sarili nila yan. Ngayon, nakita niyo po yung issue ng Vice President? Binabanatan po yung mga transaksyon ng pera ng pamilya Duterte. Ano po yung mga transaksyon? Nakita niyo po? Ginagawa pong tanga bobo mga Pilipino. Yung mga withdrawal, yung mga deposito, pinagsama-sama para lang sabihin na ang Vice President at ang kanyang asawa ay napakaraming perang pumasok sa kanilang mga bank account. Nakita niyo po? Withdraw, deposit, transaction, business, pambayad sa utang, papasok ang pera, ilalabas, ibabayad mo sa utang. Pambihirang buhay yan, no? Pero, pagdating po sa AMLAC, mga kabayan, ganun po kalaki daw sa loob ng 19 o 18 taon, mga kababayan. Nakita nyo po katagal yung kanilang business, transaction, at ang mga Duterte hindi po bobo.
Hindi po sila baldado at sila po ay marunong maghanap buhay. At lagi nating uulitin, ang syudad po ng Davao City ay napakayaman, asensado, good business. Kasama nga sila sa top 10 sa buong Pilipinas, kasama sa top 10. Di ba? Lagi natin inuulit, ang Davao City po ay hindi po mahirap na syudad. Maunlad, maganda po ang ekonomiya ng Davao City. At ang mga negosyo dyan ng mga Duterte ay kumikita. Dahil maganda ang kanilang ekonomiya. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Kaya nga po na real talk po sila ni Vice President 100% na tama ang sinasabi ng Vice President. Ang mga taong magnanakaw, hindi nila dadalhin niya sa bangko, kundi sa maleta. At grabe po, kung gaano karami ang laman ng isang maleta, hindi bababa sa 50 million pataas. Lalong-lalo na yung malalaking maleta, mga kabayan, kasi may mga sizes yan eh. Di ba? May small, medium, large. Depende pa yan sa laki. Billion. Kaya nga po, diyan ka magtataka eh. Dito po sa House of Representatives. Magtataka ka dyan. Ayaw nila imbestigahan yung mga ninakaw na nilagay sa maleta. Ang iniimbestigahan nila, yung legit na may mga negosyo, nagtatrabaho, may mga transaksyon sa bangko, may negosyo, may law firm, iniimbestigahan at ginagawa nilang corrupt. Hindi po ba? Nakita niyo po, katarantaduhan at kawalang yan ng mga taong ito. Ang iniimbestigahan, yung mga may negosyo, may law firm. Pero yung korupsyon na mali-maleta, nahandyan ang ebidensya, nahandyan ang mga testigo, hindi bababa sa 18. Nagpatotoo, nagbigay na kanilang mga apidabit, ayaw nilang imbestigahan. Nakita nyo po ang logic. Ano po logic? Sila kasi ang itinuturong magnanakaw. Yun po ang pinakamasakit. Paano iimbestigahan po yan? Diyan sa House Committee on Justice. Diyan po sa Justice Committee ng House of Representatives sa pangungunan ni Luistro. Kung mismo siya ay nakatanggap ng maleta at kasama sa malaking insertion na bilyon-bilyon ayon sa mga Marines at ayon sa Cabral Files. Sige nga, kaya nga po mga kababayan, kahit po sila ay kumapal ang mga pagmumukha nila para lang sabihin na ang mga Duterte ay kurap at magnanakaw, gagawin talaga nila kahit po makakapal na ang mga pagmumukha nila. Hindi na po sila tatanggap ng kahihiyan dahil ang ginagawa po nila ay proteksyon para sila ay hindi mabagansya, hindi makulong at hindi makasuhan sa mga darating na panahon. Real talk. Isa po nila yung pader na ginagawa nilang sealed, panangga. Ang napakahirap po, pinoprotektahan po nila ang mga sarili nila gamit ang pera ng taong bayan. Isang damukal na po ang nauubos na pera ng taong bayan diyan po sa ginagawa nilang hearing. Pero ang katotohanan, ang pagnanakaw ng bansa na natuklasan ng taong bayan ay sa kanila mismo nagmumula. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte, at lagi po sana kayong maingatan sa kapahamakan dahil halos buong gobyerno na ngayon di umano ang nagpapabagsak sa inyo dahil alam po nila sa mga sarili nila kung sino po ang magnanakaw. Hindi po ba? Kaya po umiiwas po yan. At nakita naman po natin kung gaano po ginagawang bobo tanga ang mga Pilipino. Withdrawal, deposito, kinocompute, ina-adding. Lalaki talaga yan. You know? Parang si Kamanong, araw-araw kami transaksyon sa bangko. Magde-deposito ka, magwi-withdraw ka, deposito, withdraw. Pagsasama-samahin mo, napakarami nun.
Aabuti ng bilyon yon sa dami. Pambihira. Deposito, withdraw. Ipa-plus mo. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang banat po ng Vice President sa mga magnanakaw. At tayo po'y nagtataka sa mga men in uniform. Hindi lang naman po tayo nagtataka, pati po si Vice President. Di ba? Tinatanong nga ng Vice President ang AFP kanino ba kayo naglilingkod? Kanino ba kayo naglilingkod, AFP? Nagtatanong din ang Vice President kasi nananatili po silang tulog. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog. Wala po silang pakialam sa mga mali-malitang pera ng taong bayan na nilalagay ng mga magnanakaw. Hindi po ba? Ang tanong, baka pati sila nabahagian, hindi kaya. Mabuhay po kayo, Vice President, at maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa ating po mga subscribers, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hersho ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, si Mila Yi, thank you po, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona, Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Chena, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, at taste lang po tayo, at ingat-ingat din po kayo sa inyo po mga paggawa, at shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po. Muli po. Bye-bye.